1 to 4. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, bless His name. Proclaim the good news of His salvation from day to day. Declare His glory among the nations, His wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. Amen. So, we thank God that we have reasons to sing today. Diba? One of the very reasons why we gather is because there is a place na mapoy kita mag-nigo, diba? Na ay simbahan na gitawag ka sa Ginoo. Na-remind ko ani kay bago naman ko nag-lesson 10 kay Kiana. Nanashire ang new na servant sa Ginoo. Ay, lesson 10 na to, you will not just be removed bitaw, but you will belong. Diba? Mo na ang plan ni God na though there's a call for separation, there is also a blessing of belongingness. And we thank God na we belong to this local church. And kamo, for the many years that you have been here, you see the imperfections of this church, di ba? Kabalo na gagawin na, no? Grabe na kayo mga reklamo and everything sa tanang butang, but we are all here. And today, sa atong pagkanta ni nga kanta, we declare kita na Lord, in this house, we will grow. Can we sing that? Can we all rise? And mag-declare ka sa Ginoo, I found where I belong. Diba? And this is the place, this is the church kung asa tagi-belong sa Ginoo. And in this house, we will grow. Amen? So, magpapaka sa itong kabot, kung magkanta, and let us thank God for our church. Thank God for the blessing of belongingness. Amen? Here
That is awesome.
church for our tithe offering. Our verse is taken from Luke chapter 12, verse 34. Ingon diri. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. This verse reminds us that tithing is not an act of financial giving only, but a reflection of our heart. It reveals what we value most. Our treasure follows our hearts. If we invest in God's kingdom, our hearts are aligned to the purposes of heaven. So, we understand as believers na ikuman na in the Bible, tithing is a biblical principle din siya. And aside that, we are commanded to return or to give back the portion na para sa Ginoo. This also reflects our condition sa ating mga kasing-kasing with regards to tithing. Ang tithing, nakasabot na tama, mo ang mag-sustain sa tanan na buluhaton na kanang makapauswag sa mga buluhaton sa Ginoo. Like sa church, ato ang mga ministries, ato ang pag-sustain sa ato ang mga operation sa church, ang ato ang pag-sustain sa mga ministries o sa mga tao sa simbahan. Hindi ka natanan sa mga faithful na nagabalik sa ilahang mga tithes niya sa Ginoo. More than stewardship, God ay magigyas, di tayo endured. So as we kanang desire sa mga butang na worldly, na kanang mahimutang mo invest para mulambot ng mga butangan, all the more, ang ato ang pag-invest ginha sa ato ang paghatag balik niya sa Ginoo. Kaya ang tanan nga itong ibalik niya sa Ginoo, ibalik na nato, not because natay obligasyon or tungod kay natay gusto nga ihatag balik ang Ginoo, but because God is good, ug siya ang source anang tanan. So wala tay mahimo kung wala ang Ginoo, dili nato pwede ihikaw ang niya sa Ginoo, ikawaton ang niya sa Ginoo nga portion, because the Lord sees and the Lord knows the intentions of our giving. Amen. So church, let us give back. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His name, Jesus Christ, His Son. Give thanks with the grateful. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His name, Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what
Father, Lord God, thank you kayo, Lord, sa kanan utang, Lord God, that you have blessed us with, Lord God. We pray, we thank you, Lord, for the financial provision, Lord God, sa pag-restore sa mga kusog, sa pag-restore sa mga health, Lord God. Thank you, Lord God, for the protection, for the increase, Lord God, sa mga abot, Lord God, sa mga trabaho, Lord God, sa mga employer na mo, Lord, na nag-sustain sa mga trabaho. Lord God, we thank you, Lord, for the families that we have, Lord God, for the church, Lord God, that we have, Lord God, that we belong, Lord God. Lord, we desire, Lord God, to give back to you, Lord God, the portion that truly belongs to you, Lord God. Nilitungod, Ginoo, sa mga intensyon na nasa kasing-kasing na mabalik sa mga among ipanghatag, Lord God. Matungod kay we want to take part, Lord God, in the Great Commission, Lord God, through our financial aspects of mga kinabuhi, Lord God. Lord, we pray that these blessings, Lord God, na ibalik faithfully sa mga kauban sa simbahan, Lord God, sa mga faithful tithers, Lord God. Help us, Lord, to steward these resources faithfully, Lord God, na makatabang yun ni Lord sa imuha mga purpose, Ginoo, sa amuang pag-share sa gospel, Lord God, sa among paglihok isip sa kasimbahan, Lord God. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, salamat, Lord. And thank you to everyone who keeps on obeying the Lord through our finances. No? And it sustains the church. It sustains the ministries of the church. So, salamat kayo sa inyong kanan. O si Lord na kailang magbalik ka na. Okay, so, magkanta ka sa tuwang slow song, but if ka nang, kada lagi, sige na mga ipangbati ako ba, pwede na ba ko na, ikot lang, if ever, if dili kaya mo tinggo ba. For those who want to rise, please do so as we will sing our slow song karon. Sige, manindog ta. And kanang isa sa ato ang ginapasalamatan sa Ginoo, no? Ganina ato ang gi-declare kay God, or ato ang gipasalamatan sa Ginoo is that the Lord has blessed us with a place to belong. And because naatay local church, we were able to grow yun. Kaya maka-take part sa mga ministries, o kanang dagan kayo nag-discover about sa Tongkal Galibon when the Lord saved us and used us in a local church. And ako, gikay na siya nabutang. And ang pulot dulo gila ng tanan, kay tungod yun sa kaluwasan na ito ang gidawat, di ba, gikan sa Ginoo. Tungod yun na sa grabe kay nabugma sa Ginoo sa tuwang tanan. And I hope na kitang tanan kay dili tamahanan na ng love without. But kanang permit na mahimong grateful na kay. Akong pasabot sa mga analyst, kanang murag mawalan na ba, maless na niya ang impact sa tuwa. Kaysa sa kanang, but rather, we will always think about it, we will always thank the Lord for it. Kay it truly changed our lives. O, ang goodness ni God, pareha sa gingon na ni kanta, it runs after us. Diba? Ginugukod dito sa kamaayo sa Ginoo. Bisan na ay mga kalisdanan sa kinabuhi, ay mga kalisod, makayon punta nga, ginagukod yun ta sa kamaayo sa Ginoo. Kay, kana iyang kamaayo, mo na ang gahatag sa tuwang gusto, nga luyo sa tanang mga pagsulay, kay makatindog paghapon ta, maka-worship paghapon ta sa diyahan. Di kita mahutdag rason. Say, bisan isa na lang nakarason, pero naagad gihapon tayo makita ng rason to thank God. And that is how good He is. And now let us just sing this song. And let us worship the Lord. Let us tell God what is inside our hearts. Atong ipagawa sa atong paghigugma sa iyaha. Atong ipagawa sa atong pagkamapasalamaton sa iyaha. Atong ipagawa sa diri sa atong pagkanta karon. Kung unsa ta ka malipayon, nga iyan ang nakita kung asa ka sa una. Na iyan ang giluwas kung asa ka sa una.
Huwag iyahang hatagan magkong kinabuhi ang kadawsa sa tuwa, di ba? The beautiful thing about receiving salvation is that your story will be rewritten yun. Mautro yun. Isulat yun utro sa ginawa ang katuwang mga kinabuhi. Amazing God. Amazing love. And so let's sing for the Lord once again today. Mercy never fails me.
Morning, church. Hindi sa kape, ah. Sige. Before ka mag-start, no? So, mag-apuas ta. Sige, let us pray. Pray ka, Lord, salamat kay Lord God sa another Sunday, Lord, na kay pag-ibig o mata, Lord, o kay sa church ni Lord God. Salamat, Lord God, sa provision, Lord God, sa mga mayong akong lawas, Lord, o sa safety and protection, Lord God, sa tubog semana, Lord, na antod karon na pag-ibig, Lord, ibig mo Lord God, mga paminaw sa mga pulong, Lord, o maka-worship sa Lord God. Ako pong pinapag-pray, Lord, ang kanyang pulong na among mga paminawan ka, Lord God, o among ma-share, Lord God, nagpunta, Lord, nga among reminder sa mga kinabuhi, Lord, as Christians, Lord God, na mong with me, Lord God, na ay mo kahayag sa uban ng mga tao, Lord God, na wala pa niya sa imo, Lord God. Ubanin ni Lord na makatuon niya ng pulong, Lord God, o makasabot niya ka na Lord, o ang piling ma-apply, Lord God, sa mga kinabuhi. Kanita na, Lord God, ang piling na saling, Lord God, at pinasalamatan in Jesus' mighty name. Amen. Sige, good morning sa tanan. So, napabay din Christians eh? Christian mo talang siguro, no? Nalay ko ang Christian, di mo nangalan. So, ato ang buwan karon, ato ang pag-istoryahan karon is panisya. Nakita nato sa Philippians, Book of Philippians, na nasa Philippians chapter 2 verses 12 to 15. So, ang nakaputang ni is shine brightly for Christ. So, nadya no? So, ato ang isang basahon. Ha? Sige, ikan sa verse 12. Natin ang yun. Dear friends, you always followed my instructions when I was with you. And now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. For God is working with you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Do everything without complaining and arguing, so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives like us as children of God, shining like bright lights in the world full of crooked and perverse people. Kuwan kayo siya, kuwan kayo sa mga Kristiyano ba? Kinisa na yung book, si Paul ang nagkuhan na rin, nagsulat, no? So, yan yung istorya sa mga taga-Pilipos. Siya is, nandun sa verse 12, kuwan ko siya, na-prison naman si kuwan na rin, si Paul, di ba? Pagkuhan niya. So, nakaingon din katong uban pa sila sa mga tao, so, isunod niya sa mga tao niya instructions. So, ibutang ko niya din and now that I am away, sabot kay na-prison naman siya. So, it is even more important daw to follow the command nga isugo ni Lord pa.
No? Work hard to show the results of your salvation. Kining kabalo nung kita no nga kung sa salvation no, dili mo nato na makuha pinagi sa ato ang mayong buhat, diba? Magbuhat ang maayo tungkol kay save na ta sa result na siya, no? So muna kung may mayon, so nakoy tulong ka points no nga ato ang pag-istoryahan. So ang number 1 ang ano din. Kaysa 3 points to remember in Philippians 2 verses 12-15. Nakutang din number 1, challenge to level up on following Christ. Number 2, powerful move of Christ. Number 3, instructions of Christ to disciples. So muna sa number 1, no? So number 1, okay, challenge to level up on following Christ. That is verse 12. Okay, quandary. Dear friends, you always followed my instructions when I was with you, and now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. So, punta na yung mga abay. Imuhan ng kuhan. Naglibilang na pagka sa pagka-Christian? No? Nagkatala, hindi mong kagalingan na lang. Kaya lang mga abay. Kasi ma-fight ka ba? Ano na mga kagalingan? Naglibilang sa ko? Basing sa sa sugod, mag-pariya ba? Ano yung mga kagalingan? No? Kaya nakaputang niya sa verse 12, yung ina si Paul. Yung iputang niya is therefore. Aside sa other na word sa dear friends, therefore. So, ang pananang, kanang, kung sa ba? Parang, kay nahimo naman yung Kristiyano, di ba? Ano siya, pasan sila yung nga, mahimo pa ta, nahimo naman yung Kristiyano din, di ba? So, kung tayo mong gagalingon kung saan na ba yung label si mga buwan karoon, sige pa kaya kung tawag buwan, na patawag or suwan, patawag ka ni, siguro yung tao kabadlo. No? Kaya, dapat Kristiyano yun, anong tuwan ba? Ang tawag sa ito is kanang di ba, pag sure siya pulong. Muna nga, ginapan kita tanan ba nga makatuon kita sa pulong ni Lord, pinagi sa itong pag-ibig dito. Nalihan. Tapos diri sa kita po nato diri sa Philippians 2:5-8. Muna na kami diri nga mo develop ka sa tuwang pagka-Kristiyano. Nakaingon din sa verse 5, you must have the same attitude that Christ had. No? So dapat kapulot tayo sa attitude ni God. Kaya kung di ka mag-ampo, di ka mag-pray, di ka magbasa sa Bible, di ka kabalo ko sa attitude ni God. Di ba? Ano magbasa ta. Nakaingon din sa 6, though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. So, kabalo man ta si God nga pangkitsa na ipadala sa Ginoo, di ba? Pero wala sa nagsalig ni. Nga ipangikuan niya ba nga siya si God, wala siya nang gitik advantage niya ba nga Ginoo siya. No? Nagkuhan niya sa diri. Instead, He gave up His divine privilege. He took the humble position of a slave and was born as a human being. So, di ba, nakakatawa sa Diyos kagutan, yan yung giagian, man sa kinabuhi as tao, normal na tao. Wala isa nagpakuan niya, take-advantage niya, ginukumang ko, kapag sa tanan, wala yung giagian. Yan yung gihapon daw niya kagalingon niya, nagkahimo di siyang slave. Di ba? When He appeared in a human form, ito, anak siya, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. Di ba? Napakamatay siya, kaya siya. Eh, kung ihagi, nagbantis niya ang Pag-Ginoo, di siya maduglan, di siya mamatay kay Lord, di siya, di ba? So yan, yung give up tanan, dahil yung i-follow niya ang isugo sa Ginoo sa iya. Yung i-follow, bisa pa o nagian tanan mga kasakit sa kalimutan, no? Iyan yung i-obey niya ang sugo sa Ginoo sa iya. No?
The importance of following the Lordship of Christ. Kung sa una, ang imuhang level sa pagdawat ng Christ kay ang labi na magpapakita, di ba? As Christian, on fire pagkadawa. No? And magkadugay, mura na normalize na itong kinabuhi, mura bitaw mabalik po sa itong dating anuan. No? Kunang mag-iman kita na dili kita mahimong mabalik sa dating na itong kinabuhi ba? Dapat mag-level up yun na itong kinabuhi as Christians. Dili kay Christian lang tao Domingo, Christian lang tao i-remind ka mag-ibuta, ano di ba? Christian lang tao ng tanaw sa tuwa. O, kana siya. Dapat, minsan pag may magtikas tuwa, atong kinabuhig yun, atong panindigan na Kristiyano na kita. No? Kana siya. Ang ato ang pagka-Christian, dili na po na taman lang sa ato ang pagdawat ng Lord nga ato ang luwas, no? Nga ato ang Lord, ginawat ka Lord na. Pero po na taman diha kaya ang ato ang pag-Christian na po na kanang responsibility po nga ato ginawa. Dili lang kay mo-receive lang ta kung Christ kanang Savior, pero nanay ginapabuhat si Lord sa tuwa. Di ba? Ang usaman, Panginoon nga si Lord sa tuwa as Christians para mag-share sa iyang tulong, di ba? Una, nga di lang ta magkuhan, mag-maintain lang ta nga sige tayo pamino sa iyang pulong, pamino ta, kita yung dawat. So, una, i-remind kita anong tanan nga magpagamit kita sa Ginoo, di ba? Mag-share kita sa iyang pulong, lagi na mahulog pa sa tubangan, ilipon kita ka-share no, sa kanang tao, kuna sa mga pamilya, gano'n. No? Napo niya sa Hebrew chapter 5 verse 8, even though Jesus was God's Son, He learned obedience from the things He suffered. Di ba? Napuno naman ta nga anak isa sa Ginoo, pero kanta lagi sa nag-obey siya. Isa pa sa iyang mga nagian niya mga sakit, i-sacrifice niya yung self, di ba? Para maluwas kitang tanan. So kita po, dapat kita mag-obey yun. Di ba? Mag-obey kita sa sukos Ginoo sa tuwa. Hindi kita nagukadlo na mag-obey kita. Kay sigat mo gani, di ba? Nga, nabi sa itong previous na verse, no? Na tulaan din na ito yung pulong, para makabulutan kung sa inabuhi ni Lord itong napas sa Diyos kalibutan, no? Nakora pa itong number 1 nga points na to, no? Nga, kana siya. As Kristiyano yun, hindi na ito i-libal up itong mga kinabuhi nga magpagamit ng kita sa iya i-share sa iyang pulong, no? Before po na ito i-share sa uban, di po ito magpatakag i-share na po nga wala ito nagtuon. Di ba? Magtuon man ta, pinagis ko yung pagbasa. Wala tayo lang po nga handbook. Di ba? Sa pagtuon sa iyang pulong. Isa, kay Bible, lagi ito ang base, di ba? Bible base, lagi ito. Ngayon muna, liman kita tanan nga subuon man ta or dili, ni pastora, ni Pastor Dudong, na maglibuta, magdi kita, di ba? Dili kay for kanang ba? Compliance lang nga, hindi ko na ako ba eh? Hindi na bagay kayo. So, sa itong magalingon yun, dapat kita basa sa iyang bulong. Kaya para makabaluta sa iyang mga sugo, sa iyang pinapabuhat, para makabulong po tayo sa i-share sa uban. Di ba? Hindi na makashare yun. Kung kita mismo wala tayo pag-ibo, wala tayo pagtulong sa iyong mga bulong. Ang ikaduha na yun, ang kanimong diri, powerful move of Christ. Nasa verse 13. For God is working with you, giving you the desire and the power to do what pleases Him.
in verse John 15, chapter 5, nakaingon din si Lord diri. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce fruit, much fruit. For apart from me, you can do nothing. Di ba? So, kana siya. Ang gikuha ni Lord ani, ang atawag yung buhaton yun, nga, paggamit na, kay si Lord, kauban sa tuwa, di ba nilikta niya ba'y pasagdan, kay tanan nga, kalugan sa simbahan, or ato ang buhaton, nga para sa simbahan, or para sa Ginoo, tagaan ito niya na, inibol na ni Lord ba, nga buhaton natin takabalo ba, di mo naman kaya ba, ato ang yung kakaling atong sundon, ngayon may tagaan, hindi ako kaya ba, yung kabalo ni Lord, pero naman niya, ang power ni Lord, no, nga, kaya paglihok sa itong mga kinabuhi, nga pinagi sa itong pagbasa niya ang pulong, di ba? Makatuon ta, makasagot ta, o makabalong ta, o saan mo na ito pag kinabuhi, o saan na ito pag-deliver po ang pulong ni Lord. Kaya iya mo tag-iinibula na naman ang Holy Spirit na nagawban sa tuwa, nga dili kita niya pasagtan, no? Okay, kana, kung atong i-separate ang atong kinabuhi sa Ginoo, di ba? Dili kita ka bunga. Wala kita bunga mo. Separate na siya. Kaya nakaingon din ako, for apart from me, you can do nothing. Wala kita may. Siguro, maka-invite yung punta kung namatay makaila, di ba? Maka-invite mo na, pero lahig po itong bunga ito, niya, ikan dito ang Lord, nga ihagi tagana sa tuwa ba nga ako ang inumakuan. Kaya daghan kayo parang kuhan yun, yung inanglan yun sa pulong ni Lord. No? So, wala kaya abangan binato, abangan yung tanan nga magpagamit na sa iya, kay dili ko po na niya pasagdan kung saan na nakakuhan. Kay kung sa'yo hindi, hindi kita rason kayo, busy kayo eh. So, sinuod ako, pagbuhat ako ng gabi, tigapon, full week yun. Nabi ka busy sa mga ba kay Tuliga na eskwila, kami nila biyahe yun. Nga gapon, overtime ko din. Bis kay half day lang duty. Manulog, activity, dapat kayo ulog. Murag, pahira yung pamagi nga. Pasa sa mga pwede, kasi kung magkuhan ba, isa sa pamagi mag-preach na ba. Pero, pagbuhat ako yung mag-remind ko ba, sus, hindi pwede nga. Mga sundasan tayo kayo. Hindi mayo ba na? Nung itatagway nga, alin na sa Lord, sunod ako magpagamit. Ano ito? Ano nga? Ano nga kung yun? At yung kinabuhi, dili kita mo bulag sa source din sa ano, sa itong kinabuhi kayo. Kung magpadala kita sa Satan ba, na talaga niya sa rason yun, nga ibuhat sa mga kagalingon. Wala ka ba nung ginagmay ng utang, may mo na sa hindrance pa, sa mga pagpagamit mo sa iyo. Muna nga, ampo yun, mag-pray nga, i-guide ka ni Lord. Kaya kung ato lang yung mga nagustuhan mo daw, dali na kayo mga wala spacing eh. No? Muna nga, grabe din ang ni Lord nga sa tanan yun nga aspektos ng kinabuhi, kung dili lang kita mo palayo, dili kita niya biyahan, di ba? Nakunayan ang nagabutang tayo. Kung lisod ang pag-share sa gospel, di ba? Mas lisod ang makita itong mga pamilya nasa gobyerno. No? Sige. Kaya wala tigak, mag-isip kayo magpuan kayo, mag-preach, isip kayo. Pero, mas lisod na naman yung mga kuhan nga, wala sila na-save, kaya wala ka nag-share sa gospel, di ba? Nga. Nakapuduli sa sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 11. So we keep on praying for you,
asking our God to enable you to live a life worthy of His call. May He give you the power to accomplish all the good things your faith prompts you to do. Ano? So, wala. Dili lang po ang kita rin na pray na po yung mga dalang tao po mga pray sa tuwa. O, di mo po kayo kita rin pray na po yung mga kauban sa simbahan na kaya pag-pray po ta, di ba? Nga kanak, na para may iibon ta. Yung si Lord yun, ang kwan na natanan ng source yun. Kaya para, kung sa itong mga pagkabuhaton yun, na ay guidance ba, kabalong ka, pinagi sa tapak sa Ginoo. Ang inuod nga Kristiyano na ay joy o kaisog nga gikan sa yaha. Na kaisog nga mag-share sa gospel, na kaisog nga mamuhat sa angay buhaton as Christians, o na po'y kaisog nga muundang na gyud sa mga atong mga bisyo na ito sa kinabuhi, no? Atong mga pagpakasalan ba? Nagiging kaisog nga suklan si Satan din, no? Ngayon, ang katulo, instructions of Christ to disciples. Makita natin na sa verse 14 to 15. Do everything without complaining and arguing, so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining bright shining bright lights in a world full of crooked and perverse people. So, ano? Dahil instruction si Lord no nga, tanawag ini. Do everything. Di ba? Wala na yung do what you want. Ikaw what kinayatanan. Di ba? Without complaining and arguing. So, nasahib daw na sa simbahan pa, walang dahil sa kalagad daw na ito ginabuhat. Masahib, kayo na busy niya po ginato'y kapoy, mga kayo Lord, bay, ito, relax sa Lord. Di sa kumapilog sisi, oy. Eh, busy nito. Na ba? So, dapat, buhat ito, paalang sa Ginoo yun, na hindi ba may complain, o wala pa hindi po natin magdidika, malis, di ba? Kaya isa yung pag ako sa simbahan ba, sa tuwan, ako tayo mga misunderstanding na dapat natin kinasang iwasan, no? So that no one can criticize you, di ba kayo? Wala lagi. Kapag ka sa tao sa palibot, di ba? Kung makita, Christian ka niya, magkita-kita sa gawas niya, murag, mangyapon ba yun? Murag, may kausapan, di ba? Di masaway kita sa itong kaila, di ba? Dayon nga na, shining bright like lights of the world. Kaya yung na-preach ng Diyan po nino, nakatong kung itapok ka ng tao, kung siya hindi ka, makita niyo ka ba, kristyano ka ba? Hindi ka may pagsakol mo sa laing tao, marihan ka sa Diyos, may kausap may kaina, no? Kaya ang pagkuhan ba, mabutang ka sa pasagol sa mga tao, kita hindi kung saan ka klase nga kristyano, no? Napo diya sa Matthew 28, verse 19 to 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure to this, I am with you always, even to the end of the age. Diba? So, hindi ka pasagdan sa Ginoo yun. No? Kanisa nga verse na tanong yung iba na agyan nyo na ito ni so reminder na po ni no nga kanagil magpagamit sa Ginoo atong para mga tudlog po na sa uban nga kung sa oras pag-ubay no sa tanang sugo ni Lord nga di pumunta niya biyaan kaya kayong pabulihan na nasa always ito sa sa katapusan, naging si Lord nga mo uban sa tuwa, di ba?
ang pagbuhat sa sugo sa Ginoo kana lagi na ay isa lang nato ka basihan yun. Dili wala kay lain nga sundon ba. Kung dili kato lang yung Bible ato ang basihan. Muna nga before binato tako lagi before kita mag-share sa iyang ulo or before ta maglihok diya sa Ginoo kana gyud na tay personal gyud nga encounter gyud dapat sa iya kana gyud kaya kung wala gyud tay personal encounter sa iya wala gyud tay guidance ba wala tay wisdom para mag-share di ba muna nga dili na nang giga pagdili ka dibo di ba praise God kayo no kay daghan gyud dibo di sa tuwa gyud daghan gyud no dahil di consistent, di ba? Sa una, disubya yun. Pero kung hindi mo lang yun sa kinabuhi pa. Parang, flow lang sa mo yun. Parang hindi na po kumplito din po ni Monday ba? Parang wala, may pagkakuhan ka nung bay. Marimay na po ka ba? So, kanagin nga, kung before kita makakuha, dapat makita ka sa mga kagaling din niya. Nagin tayo. Personal encounter din siya. No? Kana lagi, isod kayo yun mo buhat kung kita mismo wala tayo gibuhat sa itong kagalingon, di ba? Yan, makita lagi doon, na do everything without complaining and arguing. Ayun, wala kita complain. Complain lang. No? Kaya, yan lagi ka sa kabisi na ito ba? Yeah. Pag weekend, busy niya po, di ba? Kurang daw, pamilya mo, drink ka, paminaw naman mo. Di ba? So, labi na, Sunday yun, matundin kayo na mugahin kita panahon para sa Ginoo. Lagi, di man tanang days yun, di ba? Di pakain Lord kay, paano mo, yun, matag-itag time siya ba? Sa Sunday kay, at kung yung palapason, kana siya. Ngayon, next tayo. Napo din nakita sa Ephesians chapter 5, verse 1 to 2. Imitate God, therefore, in everything you do, because you are His dear children. Live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us, offered Himself as sacrifice for us, a pleasing aroma to God. So, moto, i-sacrifice din ni Lord yan maglingon no. Nahimo siya second ang nahimong way ba para sa atong salvation kay diba yang i-sacrifice yang pagkahuli yang i-give up yang kinabuhi para din sa tuwang tanan. Diba wala gid gipili man wala maging nga kanila nga part kanila sila sa kung i-save ko dili man tanan man tanya i-save. Pero nara pa na tuwan kung muto utak. Pagilip na ito daw itong si Lord as our personal manluluwas. Nananabiha, ito na rin mo daw aton. Kaya na sa imuhan. Di ba? Muna na, ato isang daw aton para masave kita. Tapos sa Titus chapter 2 verse 1, as for you, Titus, promote the kind of living that reflects wholesome teaching. No? O, nabuli sa 2 Peter chapter 3, verse 14. And so, dear friends, while you are waiting for these things to happen, make every effort to be found living peaceful lives that are pure and blameless in His sight. Ngayon po, nagwadaw kapilin po, dapat po na pilon. Nang sa Jude 1, verse 12. When these people eat with you in your fellowship meals, commemorating the Lord's love, they are like dangerous reefs that can shipwreck you. They are like shameless shepherds who care only for themselves. They are like clouds
blowing over the land without giving any rain. They are like trees in autumn that are doubly dead, for they bear no fruit and have been pulled up by the roots. So, kanina bantayan kayo sa tuwang paglakaw niya sa sa Kristyano. Kay napagayuban, kana naging mahabi kasi lang mo share sa pulong ni Lord ba, no? Pero lahi na yung motive, ano ba? So, dinimayin kita nga magbantay kita sa mga tao sa kapalibot. Eh, naano di master di kayo di po, master kayo mo deliver, master di kayo. Pero kana lagi ang kuanan ba nga ilahan di kuanday is ilahan murag di credit sila kagalingon ba no nananay kinana. So kita as Christians dapat magbantay kita. Eh wala man kita ikay nampog sa kalibutan gid. Eh dili kita to kaya o wala si Lord. Dili kita to itik ang credit. Di ka mahimong ba para niyo nga dili kita mamunga. Natadiha pero wala kay bunga. Sabi ng reminder, no? Papatay ng invite. Ano ito? Natadili sa simbahan pero wala kay impact na kanang makaglorify sa kay Lord ba? Masakit kayo sa pagnahon bro. Murag tinood yun sa itong kinabuhi yun. Na-remind na ani nga. Dapat ay mong bitang mabungahon yun. Sa Ginoo. Dili lang kay bulak-bulak o kaway-kaway lang sa ulibot, pero wala yung bunga, no? Ayun na niya sa Mateo 5, verse 16. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your Heavenly Father, no? So, kana, sa mga yung pag pinabuhi as Kristiyano, dili ang imuhang kuha na makita, dili si Lord yun. Diba? Si Lord ang ilang makita sa imuha, dili ang imuhang kung sa kamay sa kalimutan. No? So, mas makahatag impact ba? Kung sa higit kamay si Lord sa itong mga kinabuhi, dili ang itong personal na yun nga kuha. Kini na yun. As ending na po, kanisa, as Christians, itawag kita ni Lord para mahimong instrumento o magdala o kahayag sa mga tao nga naa sa kagitgit karon, no? So, para church, mahimong tayong suga ni Lord sa kalibutan, no? Dapat itong mga kinabuhi yun, mahimong kita instrumento yun ni Lord sa kana lagi. Eh, grabe kayo kapa ng kwantong kalibutan sa TV lang na magtanaw pa lang ka, sa naman eh. Diba? Kapala ng mga naka-issue ka So, kana. So, nagpunta ka, na-remind mo, kita tanan, kung unsa na angay buhaton as true Christian yun. No? Kana lang kung may punta. Amen kayo na salamat kayo sa Ginoo sa iyang word karon nga i-deliver pinaagi sa kinabuhi ni Kuya Michael no. O moto isip ko sa Kristiyano kaning duha na atong ma-receive ba kung may mga Kristiyano maka-receive ta og Christ o maka-receive ta og Lord, di ba? Meaning makadawat ta og kaning maluluwas o master, di ba? O kung mayroon kag-master, siyempre, siya ay tagay sa itong kinabuhi, no? And in other words, makadawat ta og grasya o makadawat po ta og kuman, di ba?
unsa man to nga command, para pa sa gingon ni Kuya Michael, magkuhan, share sa word of God, di ba Kuya? O magkuhan. Para sa gingon ni Lord, go and make disciple, di ba? Akong wala kalimtan nga linya ni para sa gingon ni Kuya Michael ato. Kaya lisod buhaton ng mga butang nga ipabuhat sa Ginoo. Pero mas lisod no kung makita na to atong mga kaila, mga palangga sa kinabuhi nga di na ito makawaban sa langit, di ba no? So, pili na lang matutong lisod pero naay kabuluhan no? So, amen na? So, karon ato ang Communion Sunday and karon kaning atong gina-commemorate o gina-remember ang sacrifice ni Lord aron nga maluwas kita no? Aron nga para sa gingon kung mahimot ang Kristiyano na dapat ginato ang maiyahang kaluwasan no? And USD, palihog ko sa ito ang kuhan. So, palihog ko na yun, manindot ng tanan. Huwag akong basahan sa 1 Corinthians. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus... For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Let us partake. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes." Let us partake. So magkapot na para sa itong communion. Itong minum atong mga ulo o gito mga mata. Lord Jesus Christ, we thank you, Lord, for this gift and for this grace, Lord God. This gift of salvation, Lord God, nga na-enjoy na mo karon as a Christian, Lord God. And Lord, salamat kay sa imong sacrifice nga imong yung kaning giula ang imong dugo ug ang imong lawas, Lord, aron nga kami karon mahimong free, Lord God, ug ma-enjoy na mo ang mga grasya nga imong gipangandam para sa mo, Lord God. And Lord, kining lawas ug dugo nimo, Lord God, dili mi deserving ani patungod sa imong unconditional love, Lord God, imong gitubutan nga mag-uban sa imong, Lord God, even if napamitri karon sa earth, Lord God. And Lord, amo nang kitang-aw nga dako jud kay nga grasya, Lord God, o sa mong tibuok kinabuhi, Lord God, amo ning pasalamatan sa imo, Lord God. And as a response, Lord, among buhaton ang mga commands nga imuhang ginasugo nga buhaton ang Lord God, bisan pa maglisod, but ikaw nagaingon, Lord God, nga sa tanan nga butang, sa tanan nga panahon, nakakauban sa mo, Lord God. And Lord, sa makausap, salamat kayo sa kaluwasan, Lord God, nga nagpamatuod nga imo ginming gihigugma pa kayo, Lord God.
And Lord God, salamat aning tanan, salamat sa imuhag yung kaning walay punong nga pagpakita sa mga nga imuging mga anak, Lord God. In Jesus' name I pray. Amen. Buntag, once again, church. Naghuman naman ang bulan sa May, no, nga. Kanang we have salamat sa Ginoo sa provision nga sugakon po nato sa church bulan sa Mayo. So atong pakpakan ang ginawa na tanan niya na provide sa mga kinahanglan sa simbahan. Nabinagid kay ang bulan sa April o May, nagagid kay taong mga activities kung mga mundo mo, natay Family Day, natay Mother's Day, o natay Father's Day na po. So, wala siya. Ang atong May, na finances, medyo magbigay tanos, sa siya sa Ginoo, He's really faithful, nag-provide sa simbahan. Pero, ang ako ay yung mga kuhan yun, namin itagya ko yung mga ginasugakod na mga kuhan nga sa church. Pero, itagya ko na ito ang mag-provide ni Lord Ali. So, makita ninyo na yung mga negative yung mga area, no? Eh, lagi mga adlaw nga wala importa ang simbahan. So, sa pagkakaroon, praise God kay i-ending gihapon ng church of 8,680.20 sa bulan sa May. So, pero, kani nga amount, wapatakabayad sa rent. Wapatakabayad sa rent for May, o musuluray na po ang June, na wala paghapon. Mayroon ng paghapon na ito. So, with this, medyo maghigpit ang sintron sa ato ang mga expenses, ato ang mga kalastunon, and we pray good for kanang tithers na faithful na mubalik sila mga tithe din sa Ginoo, no, dili sa simbahan kundi diha sa Ginoo. Kay over the years, kapag lima nakatuig sa simbahan, nakita mo rin nato ang pag-provide ni Lord. And kanang importante kayo nga ako din ang madumduman na binagyod sa mga panahon nga murag maluya na tama, lauy, na papadulungan ni ato yung hinuntumon nga Ginoo kay ga-provide din siya. Hindi na kita mabalaka, no? Pero ang ato pong di pagkabalaka, ato po nagubanan ng pag-ampo. Na binagyod sa mga kanang leaders, no? We pray, ato yung ipag-ampo ang ating church. Masustain yun ang ato ang operation sa church, ang center, ministries, kanang makaprovide kita. Even kanang mga health fund na kinahanglan ng mga emergencies. Dahil, sa tibok na akong pag-handle sa finance, no? This is the month na pinakamubo nato nga paghatag sa itong tithe of tithes. Kaya mubukid kayo ang tithes na itong na-receive karong bulan na sa atong bulan sa Mayo. So, I pray nga whatever ato ang mga struggles in giving back our tithes, ato aginang atong iampo atong mga kasing-kasing, iampo, more than iampo nato nga i-provide ta sa Ginoo. Iampo din nato atong mga kasing-kasing to be really faithful diya sa Ginoo. Dili lang sa atong pagtemo, sa atong pag-ampo, of course, pag ang priority, but also sa ato ang mga finances.
because the church cannot thrive without faithful tithing. The tithing, isa na kapamaagi ng ang simbahan makalihok, ang simbahan go out and make disciples. Ang simbahan maka-reach out sa mga kauban, kung sa mga tao na wala pa din sa Ginoo. Ang ato ay pagbalik na kanan tapat na pagbibigay o pagbalik sa Ginoo sa ato ang mga portion na dapat sa Ginoo. Because in the first place, wala imo kung wala kagigrasyan sa Ginoo. O ginano ang kamaturunan. Dahil for the allocation, as of June 4, kanimang God, namitingan naman God sa leaders na the church, ever since, maglima na katuig ang simbahan, walang savings ang church, no? So, ang atong finance team nag-implement ani, supposedly ato pa ni April na tusugdan ng March pa dito. After sa pero wag niya po natusugdan sa April, wasag nasugdan sa May. So, hopefully, by this month, masugdan na ginato ni nga mag-implement kitag allocation sa ato ang mga category sa mong i-create, like church operational expenses. Dili mo sulod ang rent, tubig, kurente, internet, housekeeping, tanan. Dili na sa operational expenses. Muong price ni siya, 70% sa funds. So, for example, kung nakay 1,000 ang church, ang 700 na is para sa operational expenses. Ang bayad sa renta, ang bayad sa kuryente, tubig nga na. Dahil 10% sa events. So, mananahin mga event, so, napod na tayo kwarta na kuhaan na. So, panikamutan na sa finance team nga diligin ni mo lukso, no? Sa kung wala na yung operational funds, kuhaan na ito ang fund, hindi kita maginana, no? Because one call for us is to steward the resources nalulod sa simbahan. Steward faithfully or responsibly. Dahil na po tayo anniversary allocation. Kani para pag-abot yun sa anniversary po, dili man makumpleto, pero at least naagin pundo ang church na gagamiton para sa anib ng mga activities. Dahil help fund allocation. Dili man ginimalikayan natin yung mga members sa church na nato din na night shift, wala. Na members sa church na manginahanglan, so naatay i-allocate na pundo ani para atong initabang. Dayon, 5% na siya. Dayon, savings dayon 5%. Nanong mag-save man, karon sa manang save. Ay, kanina yung church operational expenses, apil ko dahil dili ang ato ang mga allowances sa atong ministries o sa ato ang mga workers. Sa savings, simutana mo, grabe, nag-save yun sila sa kuwan. Ang kanang savings church, naman po yung mga future bitaw nga mga plano ng simbahan, no? So, gampo magita nga, mulambo ta sa church, mulambo atong simbahan, mudako yun atong center, or di ba ka makatungod na bitaw katong kagalingon na simbahan. So, muna na savings. Or di ba ka makapalitaw katuang kanang sakyanan, no? Mabutangan nato dyan si Maramag, para kung naay na yung mga lakaw, like tent ang mga anniversary, kanang may isang tas sa kasakyanan, hapil na sa mga ginapag-ampo na ito ang mga tuwang wanan. So, hindi naman po na nato kay ampo na nato tanan. Hinahanglan mo gina nato gahinan. Hinahanglan nato na lihukod na ma-reach na po ng mga prayers. Mahita mo na hinahagi sa ato ang pag-save as a church. So, muna siya nga sa pagkakaroon with kaninga funds, 6,000 lang ang ato ang pwede gastuhon ani sa church. Ang the rest is katong sa mga gipang-allocate na, gipagita na. Dayon, atong paningkamutan na, atong yung gamito na ang kwarta, kung aha siya dito lang na. Dahil ang
fund sa church kay wala pa ni siya nakabangko kay wala pa tayo naka-create o bank account ani. Ang cash on hand, nagagulitan ni si Auntie Luz, tapos gina-account ko na gina-record. Dayon, funds online para sa katong mga kanang nasa lain nga dapit, gusto lang online lang sila muhatag or katong mga sweldo nila, gusto nila idiretso sa online. Naatay kaning mga GCash account o time account ni Ethel, no? Si Ethel nga pasuluhan na sa CDO nga may gahandol sa accounts online. So, I pray church nga kanang we will really see the kanang sa itong mga kasing-kasing to really kanang go beyond no sa ato ang kanang kung kaya na nimo mo go beyond sa imong 10% because in the New Testament imo naman si Lord nga you give cheerfully. Wala na ningon si Lord dito na katong murag nag-fix na ingon siya na 10%. In the New Testament ingon na si Lord you give cheerfully. You give out of kanang abundance sa imong kasing-kasing nga kanang gusto nimo nga ihatag para sa simbahan. Because kanang dako kayo ang panginahanglanan sa church in the financial aspect. And I know mas ini kasing-kasing gusto din kayo mo take part na. So ato ginang iampo nga ang ato ang mga resources, atong mga sources, atong mga income, atong mga trabaho, atong mga negosyo, even ang kanang mga blessings nga gabot sa tuwa, kanang katuwa yung nag-iampo nga, Lord, kanang tabaki ko God na pag mabutong taong tayo na makahatag din ko sa simbahan. And if nakahatag na ka, Lord, tabaki ko, Lord, na mo-increase ang takwa niya ako ang giving, God. Because kanang I want to sow. Pwede man po mumuso, di ba? Like sa atong araw, pwede man po mumingon na, okay na, may 100 kita. Pati ko ang nagbihatag sa araw para na sila yung pang-juice. O, di ba? Ang mga araw, medyo, kung makita na itong mga araw, mga dragong sila, no? Please. Kanang, o di ba ka? Ay, kanang gusto ko kuhaan. Na nako'y kuhaan dito sa balay ko. Pasiyan na ako itong tingin ko 100 kay gusto na ako ipalit ko kanang crayon sa mga bata or kanang gusto ko palit ko battery sa mic sa ilang church. Ano bitaw? Those kanang little things na muso ka sa church. Hindi kaya pa sa 10% or whatever, pwede ang mga pamaagi. Kay may impact din dyan sa ating simbahan. So, salamat kayo and I pray na we will be faithful in this aspect also. May nato sa tanan. Basta kahit naroon din, nakita na lang ginako ang mga araw. Solvin niya. Ang alam ni Premyo ka, no? Kanang kumusunod di ay kita sa pagka-Kristiyano, kanang mutuman di ay ta sa iyang mga kasubuan. Kanang tama ng pag anay daw, mag-imbita ka sa itong silingan, por lisod kayo imbita ron, no? Kaya, katuloy ko bitaw, niya, ulang pa. Ulang niyo po, kaya pa no sa pag-ganang, pang-imbita na, iba nagsimba sa mga, sulay lang, good, para sa ako, nga, anak, nisulay lang ko, nga, para kaya kayo, sige naman, sulay lang man. Sige, musulay ko, karena, kung, nga ako lang ikaw pa ka ng madugangan yun, akong kahit balo, kahit kulang ba, kulang. Pero salamat sa sino ako, kaya madugangan yun. Kaya, kung wala pa ka
magdala. Ani anak na di pa din madalapas. Kaya kanang sige lang gyapon kay sa panahon ko. Pero kasi yata sa Ginoo kita upas na kanang sulayan Lord siya. Ay ha mamadala lang. Sulayan pa mo. Mo talaga mo. Ako man siya sulayan pa. Gusto na kay na. Sakit na sa kung kasi kaali ng mamukmo sila. Para nang prayer meeting na itong gabi ng palungon ako kay Sabat at mga sinigurado. Manang palungon ng musikan kay makapalungon siya mo tayo. Nya, padayon niya po na itong pagka-Kristiyano na mutuman sa Ginoo sa iyang mga kasubuan ka, number 1 ka, ang iyang mga subo. Rosay, malubas, ang Ginoo ay kaya pinakasagot anak ay hindi man ta perfecto, tao rawan ta. Nya, ay, ay, ba? Ay, Sunday service di ay galing. Dili na gyapon sa akong kuan. First volleyball taga kuan. 9:30 AM binahanan maabot ta 9 ra gyud. Eh plus ako maulat pa gyud ko. Kuan mga 10. Ulahi na ta. Ano ba yung Ginoo ano ay pag-isip ka. Matulog sa color break kay kanang kasi maluyahan kong simba. Hindi ko pa pamilong yung siya tani na. Saya ni ay kanang ilabs. Ay, midweek service kaning dala lang gyapon ta sa wala kay mananay pas. Every 6:30 parang sa akin, may ganyan magtungkol tayo sa namin. Ay, kita ba? Para sa atin sa palay. Salamat lang po sa Ginoo kada dayon. Ang mga bata, dito, gamay atong mga bata. Say, magaling mo kuwan, pero kaning basin maluwag kay kung Ginoo nandun na tayo madali dito ng mga bata kay para sa kamong service karon ingam na ko banan gyud yung mga hingala. Pero balang gamay na basta kay sa Ginoo na kita sure. I-share na kita tanan. Marasa iya ko nang pangay nga ka-insert ko dito. Bible study. Dili lang yapon sa kuan sa center nato kada Merkulis kada alas 6:30 sa hap. Gabi di ba? Ay sa hapon. Kala ko talaga ako maawal. Sumiyo ka lang yapon. Sa Ginoo, importante magayon. Manyawan lang kita. Salamat
Wala na like friend. Marang nasabta naman siguro lagi nila. Wala sa akin sa una na. Wala man ito na sa tingin. Hindi mo kasabot. Paraan ang Tuhan. Idolatry din ang mga statwa. Naan kami din na sa balayan. Idolatry din. Ay, financial accountability ka to. Kapit na biyaan ko ang saka ng kakayan ikaw. Binangan, magpundo ng gitaan. Kaya parang na tayo mga utpag ato dito. Kaya parang kita yung lang mabagin mo ato dito. Kaya parang kung ka makalaan-laan. Magpundo ng gitaan. Ako may gasakit ng buong itin. Kami ka magkasalit. Ako nang siya mo kaya, di na dito rin. Matakalat na kayo sa Ginoo kay karon ako kay ang problema kay tinanglan sila 1 million para sa anak hindi. Pero yaw, ang patawag na yung pagpag-ampon ninyo ng mga anak sa Zoe. Eh, bisa pa na po yung ampon wala. Ilahan hindi ka ba? Nanglan na. Mara sa to. So, wala, paborito na wala sa tester, maganda kasi madunggan, hindi mo dapat madunggan. Wala lagi na note, no? Na alas 6, ya, alas 8, magsugod. Pero may na lang daw, basta ka na yun. Wala mga linggahan sa mga maliit ba? Kaysa sa di mo abot. Muna, nakadumog ko na itong naging bulan na. So, familiar kayo itong mga linggahan. So, una sa tanan, before tamakyan, before tamukanta, no? Once again, salamat kayo sa inyong pag-anhin. Of course, ang ating pangatukan, ayaw kayo nila, pero salamat din sa pag-anhin, talaga, mga bata. Thank you kayo. Sa tanan, Andre Caron, sa mga nag-prepare sa service kanina, salamat kayo. And of course, no, before tamag-end, I'd like to really praise and thank God for the Arrow people. Hana, thank you thank you kayo. Kaya, and to everybody na nandun sa stage karon, salamat sa inyong pag-serve and kanang ang ato ang pagtindog diri, ang pagtindog sa mga Arrow diri is a testimony na naglihok yun ang Ginoo bitaw. So, praise God. O kami ginagawa pasalamatan sa Ginoo. Okay, so sige, manindog ta. Huwag magkanta ta once again.